Akala nyo siguro yung panlalait nyo, tatablan ako? Mga bugok. Ako? Tatablan? Ah, ha? Hawak ko yung bit. Hawak ko yung bit. Hawak ko ang bit. Ibig sabihin, hawak ko yung mic. Bakit ako tatablan sa mga panlalait nyo? Alright? Anyway, umpisa na po natin mga babayan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Alright? Ito mga kababayan, matindi. Si Antonio Trillanes mga kababayan, dating Senador Antonio Trillanes na magpahanggang ngayon, napakatikas, napakatapang mga kababayan, walang inuurungan kapag mali-mali, kapag tama-tama. Opo, ay nagsampa na naman po ng ikalawang kaso sa mga DDS. Ang sinampang kaso ni Antonio Trillanes sa mga DDS kanina ay cyber libel mga kababayan. Dahil siya po ay sinisiraan, di ba John Santos, shoutout? Siya po ay sinisiraan mga kababayan ng mga DDS nito. Alright? Sino ba ang sinampahan niya ng kaso mga kababayan? Wala pong iba, kundi itong si nangunguna po mga kababayan, si Rodante Marcolita. Talapakan natin. Alan Peter Cayetano aka Tinky Boy Bakikang. Ayan mga babayan Yun yung mga sinampahan ng kaso ni Antonio Trillanes. Alright, sino pa? Sino pa yung sinampahan ng kaso ni Antonio Trillanes? 18 na mga kargador na sinasabi nilang 18 marites na mga drug addict naman. Kasi naglabasan po yung kanilang mga baho, no? Ay sinampahan ng kaso rin Antonio Trillanes, pangalawa na ito. Alright? O ngayon, ano ang mangyayari dito? Wala. Bakit wala mangyayari? Kasi nga, makukulong lang naman kayo, dalawa lang naman kahinat nyo eh. Kung hindi kulong, takbo. Di ba mabuhay? Pag hindi kulong, takbo. Pag hindi makatakbo, huli. Kaya kulong. Yan lang ang kahinat nyo dyan eh. Di ba? Mga babayan, balikan po natin kung bakit lagi nagsasampa ito ng kaso si Antonio Trillanes. Ito kasing 18 marites na ito na tinatawag nilang 18 kargador. Mga babayan, hindi ko na po sasabihin na 18 marines. Kasi po, nakakahiya naman at nakakainsulto sa mga marines natin, na mga magigiting, na mga kasundaluhan natin. Di ba? Itong mga 18 kargador na ito, hindi ko na tatawagin na marines. Dahil hindi naman ito respetado, itong 18 marites na ito. Di ba? Wala na po sa hulog yan. At saka maliwanag naman na tinanggi na po yan ng EEP na hindi nila tao yan. Alright? At sinabi na po mga babayan ng ating mga senador na itong mga 18 kargador na ito ay mga awol. Ibig sabihin ng awol, hindi na po active na mga marines. Sila po ay mga drug addict kaya tumakas. Sila po ay mga sindikato kaya kinuha ni Saldico para maging security. Patunay po yan na talagang si Saldico ay membro ng syndicate. Diba? Dahil nga po sa kanyang mga security na yan. Alright? Ito po si Antonio Trillanes po ay dinawit po na nakatanggap di umano ng limpak-limpak na malita. Diba? Limpak-limpak na salapi ang di umano natanggap, dinamay pa ang ICC. Alright? Kaya naman mga babayan, agad po ito nagsampa ng kaso. Itong si dating senador, ito yung totoong marines talaga. Na talaga nga hindi mo kaya bayaran. Dahil sinasabi pa nga dito dati ni Antonio Trillanes, tinangka siyang bayaran ng 2 bilyon. Pero hindi po nagtagumpay itong mga Duterte. Di umano, sinasabi ni Antonio Trillanes na sinusubukan siyang bayaran ng 2 bilyon ni Bongo. Dati Bongo. Pero hindi po tinanggap. Hindi kasi siya mukhang pera. Si Trillanes kasi ay mayroon paninindigan yan. Naghirap po siya bago naging Marines. Diba? Ang kanyang pagiging senador, sulit po yun na binuto ng tao, hindi po ng daya. Alright? Kaya naman hindi niya hayaan na madungisan yung kanyang pangalan dahil sa korupsyon na yan. Dinadawit nyo kasi nga malinis. Lahat ng malinis, dinadawit nyo. Yung totoong korap, katulad nila Marcolita, diba? Nila sino-sino pa, Jingo Estrada, yan ay hindi nyo tuloy binibira ng binibira. Diba? O ngayon, ano ba ang nangyari? Kaninang umaga po, mga kababayan, ay nagsampa ito si Antonio Trillanes, dating senador, dating Marines. Alright? Naghaan si Antonio Trillanes the port ng panibagong cyber libel complaint laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Marcolita, at 18 dating bodyguards ni dating Congressman Saldico ngayong Huwebes, Hunyo 25. Ayon kay Antonio Trillanes, mga babaeng kaugnay ang kaso ng mga payag na nilabas sa isang pagdinig ng Senado noong Hunyo 4, June 4, na umano'y naglalaman ng mga aligasyong walang sapat na batayan at may magkakasalungat na salaysay. Giniit na ni Antonio Trillanes, mga babayan, na hindi siya uurong sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga
ano ay mapapakalat ng maling impormasyon, mapanira ng mga tao, at higit sa lahat, mga bayaran ng 5 milyon piso ayon di umano sa ating NBI. Alright? Maliwanag po mga babayan dito sa sinasabi ni Antonio Trillanes IV na talagang hindi po siya uurong. Alam nyo, naawa ko sa mga 18 kargador nito. Pasensya na po dito sa mga 18 kargador, no? Ako ang naaawa sa inyo. Bakit? Yung 5 milyon di umano na binayad sa inyo, kulang pa ito sa dami ng kinakarap yung kaso. Alright? Sinampahan kayo ng cyber libel ni Erwin Tulfo, ni Laila de Lima, ni Congressman Adjong sa Tawi-Tawi, ni Congressman Janet Garen sa Iloilo, si Antonio Trillanes sa Quezon City, Bini Abante sa Manila, sino pa? Tito Soto, NBI Director Melvin Matibag, sino pa yung mga nagsampa ng kaso sa inyo na si Terry Redon ng Bicol. Napakarami yung mga kaso. Alam nyo pinakamasakit dito? Tagtad kayo ng kaso pero walang sasagot sa inyo, walang tutulong. Kasi ngayong inaasahan ninyo na si BP Sara mai-impeach. Yung gumamit sa inyo na si Rodante Marcolita makukulong dahil may kasong plunder. Si Alan Peter Cayetano na gumamit din sa inyo. Sinasampahan na ngayon ng kaso ni Antonio Trillanes. Kalaban pa ngayon niya yung Malacanang. Wala na kayong matakbuhan. Paano ngayon yan? Ano ang mangyayari sa mga pamilya nyo? Kanino kayo ngayon tatakbo sa AFP? Itinatanggi nga kayo na hindi kayo mga Marines? Kanino pa kayo ngayon lalapit sa akin? Baka pagtatadyakan ko kayo pa uwi. Kanino kayo lalapit? Kay Tulfo? Susumbong ko kay Tulfo? Si Tulfo, pinagbintangan nyo ng human trafficking at babaero? At sinira-siraan nyo na naghatid kayo ng pira sa bahay niya sa Green Hills? Wala naman siya bahay doon? Kasi taga Quezon City naman yan si Erwin Tulfo. Sige nga. Ika pa nga sa kanta. And now, then is near to become, it's coming. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Alright? And now, the end is near. Oy, shoutout dito kay Che. Ayan, bigla shoutout sa Che. Diba? Anyway, mga kababayan, abangan na lang natin yung the end is near. Alright? Ito, payag ni dating Senador Antonio Trillanes na mayor ng Caloocan. It's coming. Kaya naman ay tayo naman ay suportado natin yung mga magigiting na totoong lumalaban sa bansa natin, mga kababayan. Alright?